kababayan, mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Mga housing loan borrowers na on time sa paghuhulog, may magandang programa ang Pag-ibig Fund na HEAL. OFW noon, social media star na ngayon. At sa alam mo ba to, kilalanin ang kauna-unang Pilipinang naihalal na alkalde sa syudad sa USA. Ito at marami pang aabangan ngayon dito sa ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo? Alright, muli sa mga kababayan natin, mga taga-subaybay na nanonood sa anumang panig ng mundo, saan man kayong time zone na napapabilang, ay kayo po ay tsak na may mga ngamusta sa inyo dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. At dahil po dyan, ay live na live tayo dito sa Kakampi Online, sa mga tumututok sa ating YouTube channel, sa Facebook page ng Kakampi Online, at syempre sa mga taga-subaybay nating OFW. Ang oras ngayon dito sa Pilipinas ay 3:10, ganap na Setyembre 21, 2023. At dito sa siyudad ng Pasay ay makulimlim-limlim ang ating panahon. Ang daming limlim-limlim po nun, no? Pero gusto ko lang sabihin na medyo uulan na po or baka umuulan na sa labas ng ating studio po. At syempre, nandito pa rin tayo, ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na mga ngamusta at mag-atid sa inyo ng mga programa, serbisyo, OFW balita at ilang mga trivia sa alam mo ba to para sa ating isang oras na talakayan dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Hindi na natin patatagalin pa at umpisa na natin ang recap from the last episode. Noong nakarang episode po natin, September 14, ay ating pong tinalakay itong Pag-ibig Housing Loan na siya natin papakita ngayon sa inyong mga screen. So, ang Pag-ibig Housing Loan po, ito po ay isa sa mga benepisyo na maaari pong ma-avail ng lahat ng mga miyembro ng Pag-ibig na may active na hulog at meron pong at least 2 years or 24 months na naipong hulog sa Pag-ibig Fund. So, pwede po rito, bibili kayo ng bakanting lote o di kaya naman po, pwedeng sariling bahay nyo po ito or pwede pong future investment natin. Basta kasi residential ang property, may malinis na titulo, ay pwede po yan under Pag-ibig Fund. So it can be bought or pwede nyong kunin yung mga property na binebenta ng isang individual. Pwede po ng isang developer. O di kaya naman meron po kami mga ma'am and sir, mga kabayan ho natin, sa ating pong official website na www.pagibigfund.gov.ph ay makikita nyo doon under po doon sa properties under negotiable sale yung mga acquired asset natin. Yun po ay where it is at it is. So just to a quick recap lang po regarding our Pag-ibig Housing Loan. Ito po, una, maximum na loanable amount po, yan po makikita natin sa kasunod na slide. Ang maximum loanable amount po is 6 million pesos. That's why here, allowed ang multiple housing loan, which means na kung ikaw ay may worth 3 million na property sa may Cavite and may nakita ka pang another worth 2 million property sa may Bulacan, pwede nyo silang sabay na i-apply given na kakayanin pa rin ang capacity to pay at hindi lalagpas ng 6 million yung total amount ng mga properties na i-apply po natin. Maximum payment term is 30 years. No prepay penalties. Kaya po napakaabot kaya po nito and multiple loans allowed as I mentioned earlier. So ano pwede natin gawin? Next slide po. So dito po pwede kayong bumili ng bakanting lote or fully developed house and lot, townhouse or condominium unit. Okay? Basta kailangan ready for occupancy na. Hindi po pwede po yung tinatawag natin mga pre-selling po. Okay? Kung may bahay na, may property, ang balak lang gawin is magpa-renovate, magpa-improve, magpa-construct. Allow dyan din under Pag-ibig Fund kahit isabay nyo na rin po yung pagpapa-install ng solar panel. Yan, usong-uso yan ngayon. Dahil ang dami hong nagtitipid na po. No? At saka maganda
ho yan okay ho sa kalikasan ho yan. Yan po, alam nyo po ba pwede yan i-finance din through housing loan, nakasabay ng ating house renovation, home improvement, or house construction. Pag ganyan po ang layunin natin na may paggagawa or ipatatayo or ipare-renovate, importante lamang na yung titulo it's either nakapangalan po sa inyo mismo o sa pangalan ng buhay na kaanak po. Kasi kung buhay naman yung kamag-anak, may kakayanan siya mag-atas ng tinatawag natin na accommodation mortgage na pinapahintulutan niya na yung property nakapangalan ho sa kanya, yung particular yung titulo, ay mo-mortgage niya sa atin sa Pag-ibig Fund. Kung nasa bangko nga po at nakumpara ninyo, uy, mukhang mas mura pala pag inilipat ko dito sa Pag-ibig Fund. Pwede po ba yun? Ang sagot natin dyan last week, yes po, pwede po sapagkat kung pumapayag yung bangko, they allow na yung sole mortgage ng property, i-transfer sa Pag-ibig, pwede po yun. And given na may at least 1 year na kayo naguhulog dun sa naturang bangko, at ang importante, malinis yung records nyo sa kanila. Wala kayong arrears kahit isang buwan. Kasi titignan din yan ng Pag-ibig po. So, sino-sino ngayon ang pwedeng mag-apply? Okay? So, who may avail? Yan yung makikita natin sa susunod na slide. So, sino-sino? Una, yung may at least 2 years na hulog po, not more than 65 years old or more than 70 years old upon the loan maturity. May legal capacity to acquire and encumber real properties. Kaya nga pwede lang dito, mga Filipino, mga lehitimo, na Filipino citizens. Sir, pwede po ba yung dual citizenship? Yes, basta hindi pa niya po sinusuko yung pagiging Filipino citizen po niya. Okay? Bearer ho siya ng Philippine passport. Halimbawa, basta hindi sinusukot yung pagka-Pilipino, yan po yung merong yung nasasaklawan ng batas na pwedeng magmay-ari ng property dito sa atin sa Pilipinas. Or wala siyang history na housing loan sa Pag-ibig Fund na na-foreclose, na-cancel, bought back, or voluntarily surrendered. And kung may existing short-term loan, yun yung tinalakay natin nung September 7, wala naman din problema po. Dahil ang mangyayari lang dyan, kailangan lang updated yung hulog or walang arrears sa ating short-term loan para makapag-avail po siya ng tinatawag natin na housing loan. Okay? So, next slide po ay papakita ko natin sa inyo kung gaano kalaki pwede mahiram. So, yun nga po, nabanggit na natin na ibabase ho yan up to 6 million kasi, batay sa lowest of the following. It's either do sa desired loanable amount, actual need. Pag sinabi nating actual need, pagbibili ng property, yung selling price, pag refinancing, yung galing sa bangko, yung outstanding loan balance, kung magpapagawa ng bahay, yung total construction cost. Kaya kasama rin po dyan yung hinihingi yung natin, yung bill of materials, yung specification of bill of materials at saka building plans. Nagawa dapat ng licensed engineer or architect. Capacity to pay, ito yung 35% of your gross monthly income. Okay? And yung tinatawag natin loan to appraisal value ratio, wherein nandiyan po yung economic housing limit po natin. Okay, next slide po tayo. So, nakita na po natin yung kung sino pwede mag-apply at saan ibabata yung maloloan. So, talakayin din natin na mabilisan, gaano ba kalaki yung interest. So, it range from 5.7% to 10% po, So, may repricing period tayong tinatawag na syempre batay sa gusto ninyo or kakayanan po ninyo. Okay? So, pag sinabi natin repricing period, it can change based on the given period. Let's say, 3 years ang pinili ninyo, every 3 years ang possible magpalit. It can be na walang magbago, pwedeng medyo bumaba, or pwedeng medyo tumaas. Okay? So, yan po yung natin. Pinagmamalaki naman natin, that we have the lowest or low interest rates, affordable yung ating housing loan. Next slide po. As part of our recap, yan, you can see yung ating sample computation. If in case na gusto niyo pa pong makita po yan, available yan sa official website ng Pag-ibig through our housing loan calculator. Click nyo lang po yung housing loan doon, and then meron po doong housing loan calculator for you to be able to estimate or to assess how much yung kailanganin yung pera kapag ganito po yung inyong loanable amount, or magkano yung monthly amortization, or ano yung required gross monthly income sa ganitong loan value po. So, yan, nakikita nyo yung range. For example, loanable amount mo is 1 million pesos. So, makikita nyo sa ating screen, ang required gross monthly income at least nasa 17,000 and above, and
Estimated monthly amortization for 30-year long term is 6,000 plus po. And moreover, yan, sa 6 million is 106,000 yung required gross monthly income, and then ang monthly amortization papatok ng 37,000 plus. Okay? So yan yung under sa 3-year repricing period. On the next slide naman, yung sample computation naman natin, no? So, ito naman yung consideration ng net take-home pay para sa mga empleyado ng government sector. So, yan po yun, no? Yung required gross monthly income and then the estimated monthly amortization. Of course, in a 3-year repricing period. Next slide. On the next slide, we will see the simple steps, no? 6 simple steps. Complete the checklist of requirements, submit the housing loan application form, receive the notice of approval. By the way, dyan sa notice of approval ho, mga kabayan ho nating nakikinig at nanonood ho ngayon, dyan yung malalaman magkano yung loanable amount at saka syempre, no, kung bakit yun yung na-aprubahan po sa inyo. Kasi kapag pinroceed nyo na po yan, syempre, once na na-release na yung loan, is wala nang ano yan, kumbaga hindi mo na pwedeng, ayoko na, ganyan, syempre. So, dyan pa lang malalaman nyo na po yun. Okay? Natatandaan nyo kanina, no, pwedeng ma-blacklist housing loan kung voluntarily surrendered or yung pinabayaan yung hulog natin. So, at least yan, ini-inform talaga natin yung member, yung borrower po natin. So, number 4, accomplish yung mga requirements kasi after i-release yung notice of approval, ibig sabihin, ready tayo. Sige, okay po ito. Tutuloy ko tong loan ko sa Pag-ibig. So, walang problema, no? May mga list of requirements yan towards dun sa katulad ng pagtatransfer ng title sa pangalan ng borrower and so on. And iba pa po, no? Use loan proceeds to buy. Ito na yun. Siyempre, pag na-release na yung amount, pwede nyo nang gamitin. And syempre, dahil yan po ay loan, of course, part of the borrower's obligation and accountability is to pay updated yung kanyang hulog monthly ng kanyang Pag-ibig Housing Loan application. Na, by the way, mentionin ko na rin po, ay hindi na kailangan lumabas ng bahay pa po, no? Available po yan through GCash, Paymaya, o kaya sa mga SM Business Centers, Bayad Centers po natin, M-Lulier. Ang kailangan nyo lang dyan is alam nyo yung tamang housing loan account number po ninyo. Okay? Next slide. Next slide, we're going to show you or present to you the loan requirements. So, as simple as that. 7 lang naman po yan, no? Housing loan application form, it can be downloaded online. So, 2 kopya yan usually ang hinihingi ng housing department natin. So, what you can do is to fill out the information digitally or soft copy po so that i-print nyo po yun ng 2 beses. Tapos, originally sign lang dapat at malinaw at tiyak nyo yung mga information. Sa mga magko-co-borrower, magkaiba po yung form na pifill out na ninyo. For the principal borrower, yung housing loan application form, then there's a separate form intended or allocated for those na co-borrowers. Okay? Co-borrowers also should have 24 months na hulog sa Pag-ibig given na meron siyang updated na hulog po. Sa mga OFWs po sa mga kabayan po nating nanonood, syempre, wala namang problema kahit matagal nyo ng panahon na hindi natuloy. Ito lang po yung Pag-ibig na pwede nyong balik-balikan at dapat lang na balikan po. Sapagkat pag kayo po ay, halimbawa, last na hulog nyo, nandito pa kayo sa Pilipinas nagtatrabaho, tuloy nyo lang from this present month onwards. Kung tayo po ay nasa Setyembre, 200 lang naman yung pinaka-regular hulog as of now. By the way, no, flexible yan mas maganda kung mas mataas ang ipon ninyo. Hulugan nyo from the present month onwards at maganda yan kung mag-a-advance pa kayo. Ang maganda sa Pag-ibig, pwede ka na nga makapag-loan at yung mismong hulog mo, savings mo yan, tumutubo yan yearly and withdrawable upon maturity of 20 years or mauna ka mag 60 years old or kung sakaling permanent resident ka na sa ibang bansa. Given na may mapapakita ka ng original immigrant visa. Alam nyo po ba, may mga kababayan tayo na nasa ibang bansa ngayon and yet, active pa rin ang hulog nila sa Pag-ibig pa na for the purpose na gusto pa rin nila mag-acquire ng property through housing loan po. Kasi nga napaka-affordable at sulit. Ang Pag-ibig po, titiyakin ho niyan na yung housing ho ninyo ay talaga nga naman po na tinitiyak na malinis, no, yung record ng titulo. Kaya ganun na lang sila katiwala. Kaya maganda po yung mga bata-bata pa dyan, yung mga nag-iisip na, uy, kapag gustong mag-invest sa properties, no, yung titirhan ko, o kaya sa magiging apo, anak ko, or sa magulang ko,
Tayo mga Pilipino, ganun tayo eh. Minsan, ang inintindi lang natin, hindi yung bahay lang sa sarili natin. Bagkos na nag-iisip pa tayo ng pwede nating i-allocate no, sa mga next generation. O di kaya matalino na rin yung mga millennials ngayon, no, wherein pinapasok na nila yung property para gawing yung parang pang Airbnb. As long as residential naman kasi, pwede yan sa Pag-ibig. Back to our loan requirements, no? Of course, the proof of income for the OFWs, of course, your latest or present, no? The present employment contract with compensation sa mga seafarers po natin. Dapat yan yung kontrata yung nakasakay kayo, ha? Hindi po yung nababaan nyo na po. Tapos po, one valid ID lang naman. Siyempre kayo, kung may passport po kayo, passport is enough na. Transfer certificate title, ito yung mga kinukuha natin sa Registry of Deeds. At saka yung ating pong for condominium naman, yung TCT nung land ng condominium or certificate title. And certified true copy as authenticated by concerned Registry of Deeds kung saan nakalagay yung property po ninyo. Updated tax declaration ng house and lot and real estate tax nung nasa munisipyo po yan, mga kasama natin, mga kabayan. Vicinity map, no? And yung pampito, ito na nga po, yung kasunod na slide po natin, depende kasi yan sa inyong purpose. O, kung purchase ho, yung contract to sell, ito yung agreement between the seller and the buyer kung magkano niya pinagbebenta yung naturang property. Kung house construction, building plans, or with a specification of with bills of materials na sign ng licensed engineer, civil engineer, or architect. And refinancing of an existing housing loan, syempre yung latest statement of account po. Next slide po natin ay, by the way, ito po yung ating QR code, no? So, high-tech na ho tayo ngayon. So, if you want to be directed directly to the link provided by the official website of Pag-ibig or to the more information to know more about Pag-ibig Housing Loan, just scan this QR code. So, napaka-helpful po niyan. At ngayon, ito na nga po yung pinakita na natin, pinarinig natin kanina. Yung mga member natin na may housing loan, yan, makinig po kayo, yan, yung mga kababayan natin yung tagapakinig, taga-subaybay natin ngayon. Live na live po sa Kakampi Online. At nakikinig kayo ngayon dito sa programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Magandang balita po sa mga borrowers natin. Housing loan borrowers na meron pong active and updated na hulog. Ito yung mga talagang hindi nila pinalalampas na sila'y abutan ng due date. Talagang very timely ang pagbabayad nila. Ito po ang magandang programa sa inyo ng Pag-ibig Fund na tsak nakapakipakinabang at matutulungan po tayo. Ito po ang HEAL. So, ito po ang ibig sabihin niyan sa Pag-ibig Fund ay Home Equity Appreciation Loan. Okay? Di ba yung HEAL, naririnig lang natin yan sa kanta ni Michael Jackson na Heal the World. O, ito, meron ng Pag-ibig Fund. HEAL. Okay? So, it is to maximize yung value ng home po ninyo. So, first, home loan po, no? So, ito po ay mababa lang po yung interest po niya. Mamaya papakita natin. At bukas nga po ito sa lahat ng housing loan borrowers na hindi lang basta borrowers po. Sila yung may at least 5 years at with on-time payments for over the past 5 years. So, titingnan yung inyong performance, no? Yung as a borrower. So, dun nakasalala yung eligibility niyan. So, ano po bang magagawa po nito? Ano pwede nyo paggamitan? Marami po, kumbaga ito, hugutin lang siya dun sa ano po natin sa housing loan, pero yung paggagamitan nito hindi naman kailangan sa bahay. Kahit saan nyo gamitin, kahit saang layo ninyo nais siyang ilagak, okay na okay at ayos na ayos lang po. Kung magpapa-improve ka pa ng bahay mo, no? O kaya additional na livelihood or additional capital kung magne-negosyo kayo. Educational expenses, ngayon kabubukas lang uli ng mga kolehiyo, no? Yung mga may pinag-aaral po dyan. Health and wellness. Walang masama po, no? Magpapagamot po tayo or magre-relax, no? Magpapamassage. Yan, wala na po tayong ano dyan. Gamitin nyo yan. O, purchase of appliances, furniture or electronic gadgets, pagbili ho ng utilities or credit card. Pagbabayad ng utilities sa kuryente, tubig, or bill sa credit card. Travel and leisure. Ngayon po, magmula last year, nung maluwag na po ang ating quarantine protocols hanggang sa tuluyan nang inalis na yung ating paghihigpit. Ngayon po is the right time, no? Gamitin niyo po ito para makapag-travel or kung ano man gusto niyo gawin, no?
yung may iba kayong mga leisure activities and other life goals, no? Kung may mga bucket list kayo at maaring ang paggagamitan nito ay makatulong ho dyan, why not? So, ano po yung ating home equity appreciation loan? So, ano po makikita natin dito sa next slide po? Ay sino-sino muna po yung Active Pag-ibig Fund members. Siyempre, nandiyan pa rin yung tuloy-tuloy pa rin hindi lang yung hulog nyo sa loan, bagkos yung Pag-ibig One natin, yung mandatory savings mga kabayan. At siyempre, hindi pa rin lalagpas ng age 65 at not more than 70 upon the loan maturity. At siyempre, may legal capacity pa rin, parang katulad lang to nung kanina, no, yung housing loan. At kung may existing loan naman na na-take out, the existing housing loan installment account has been paid regularly and on time within the last 12 months po. Okay? So, sir, paano po ito? Noong mga naunang mga taong hulog ko, medyo pumapalya-palya ako. Pero this year, okay yung hulog ko bumawi ako sa Pag-ibig. Wala akong arrears. On time ako. Wala akong penalty. Yan mga sir, pasok po kayo. And ito po, able to pass our background credit and employment business checks kasi syempre magsasubmit po kayo ng dokumento like yung employment contract o di kaya yung inyong employment certification, yung may compensation of course. Syempre, titiyakin natin na totoong nandiyan kayo sa bansang pong yan at totoong yan yung employer na nagpapasahod sa inyo. Syempre, dahil ito po ay loan, mahalagang matiyak ko natin yung kapasidad, yung capacity to pay, kung tsak bang makakahulog to monthly. Maganda kasi sa Pag-ibig po, may singit ko na rin yung ating pong kinikita dito sa mga loans mo to, bumabalik din sa atin sa pamamagitan po ng alin? Ng ating dividend rate. So, dyan din i-distribute yan. Kaya napakaganda ho nang gumamit tayo ng loan dito sa Pag-ibig. At syempre, kung may short-term loan pa rin, wala kang outstanding na arrears. Okay lang na may outstanding loan, pero kailangan wala pong arrears po. Okay? Kailangan ma-update muna. Kung may arrears, syempre, simple lang po. Di-update lang po natin. Okay? So, yan yung eligibility. So, yan yung mga pwedeng mag-apply. So, gaano kalaki yung malo-loan? Okay? Saan ibabatay? So, una sa desired loan amount. For example, ilalagay mo desired loanable amount mo 600,000. Halimbawa lang po yun. Capacity to pay, proof of income ninyo, titingnan kung kakayanin ba niya. Kuwari 600,000 yung desired loanable amount niya, pero sa sahod niya parang kakayanin niya is 500,000. Meron pa tayong tinatawag na maximum aggregate loan value. So, paano po yung kino-compute? Ganito po yan. Okay, di ba ang maximum loanable amount po natin sa housing ay 6 million. So, ang computation, ileless dun sa 6 million yung total outstanding balance nung inyong existing housing loan. Let's say po, ang inyong balance na lang po ay 2 million. So, ibabawas yung 2 million sa 6 million. So, meron kang pwedeng malo na up to 4 million. Yan ay kung kakayanin ng inyong capacity to pay. Given na may continuous ka pang binabayaran na housing loan. Or, ibabatay din siya sa tinatawag natin na latest loan to value ratio. Kumbaga, yan yung lowest dyan, yung pagbabatayan po. Okay? So, itong latest loan to value ratio, ibig sabihin yan, yung 60% of latest appraised value ng iyong mortgage property. Kuwari, yung niloan mo ngayon sa Pag-ibig Fund, actually, ang maganda ho dito, kasi sa totoo lang, hindi tayo talo dito dahil over time po, ang lupa, ang property, nag-a-appreciate ang value. Kaya nga ang tawag nga natin dyan, home equity appreciation loan. Nag-a-appreciate ang value ng lupa. Kuwari, nung 2007, in-acquire mo yung property, in-apply mo sa Pag-ibig, ang appraised value ng property mo, let's say 1.2 million. Over time yan, hindi yan mananatiling 1.2 million, baka tumaas po yan. So isipin nyo, 60% ng halimbawa, naging 1.5 million na siya, or malay nyo, 2 million, 60% nun, less yung outstanding balance nyo, yun yung pwedeng malon. So kung alin man po dyan sa apat na yan, yung pinakamababang halaga, yun po yung possible na i-approve para po dito sa programa natin na Home Equity Appreciation Loan. Okay? So ngayon, ito na po yung ating mga susunod na tatalakayin sa next slide. Ano po yung mga requirements? Simple lang po. Pag-ibig Home Equity Appreciation Loan Application Form. Yan po yun. Downloadable yan sa aming official website. Proof of income. Muli mga kabayan latest or present
employment contract with compensation, o di kaya 1-month payslip na sign ng authorized signatory sa bansa ho ninyo. Kung nakalagay ho yan sa ibang lengguwahe ay nakasalin ho yan sa wikang Ingles. Tapos po yung ating pong bank statement, 1-year bank statement. Alin man doon, no? Pwede nyo pagpilian. It's either yung bank statement o yung ating employment contract with compensation. Pakatlo, syempre kung may passport ka, yan na ho yun. 1 valid ID. Updated real estate tax. So, kailangan malaman kung nag-update ka lagi ng iyong amilyar, no? Syempre kung may existing housing loan ka niyan, talagang required. At pinapaalala yung tinitext pa nga ng Pag-ibig na magbayad tayo ng ating amilyar. Mahalaga po yan, ha? Huwag natin pinababayaan yan. Number 5, downloadable din po ito sa website ng Pag-ibig, itong health statement form. Okay, yan, pipilautan nyo lang naman po yan, no? Na bilang katunayan na kayo po ay nasa maayos at nakakalusugan po. And number 6, downloadable din sa aming website to, yung tinatawag nating conformity form for new or subsequent housing loan availment. Ito naman ay para naman po ito sa mga co-borrowers who need to express their consent to the new HEAL application. Okay? So, yan po yung for co-borrowers po yun. At syempre, para madirekta na kayo dun sa link po natin, yan po yung ating HEAL na QR code. Sa ngayon, dito muna po tayo magtatapos lang para sa magpabigay daan po sa ilang mga mahalagang paalala. Pero hindi pa tapos ang ating programa. Ha? Magbabalik pa po tayo dahil kasunod po sa ating pagbabalik sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo, sino kaya itong dating OFW na social media star na ngayon at para sa alam mo ba to, kilalanin ng kauna-unahang Pilipinang naihalal na alkalde sa syudad sa Amerika. Ito at marami pang iba sa pagbabalik ng Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa May pag-ibig. panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. Ingat ka ha. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. Alright, so muli ang pagbabalik po natin sa programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Once again, this is your host, Erwin David, ang inyong lingkod Pag-ibig. At kagaya po ng ating binanggit kanina, ay dadako naman po tayo ngayon para sa pagpapatuloy nating programa para sa ilang mahalagang mga balita patungkol po sa OFW. Pero bago muna po yan, ay kagaya po ng ating nakaugalian kada Thursday ng 3 o'clock ng hapon ay nagbabahagi din po tayo ng ilang mga available job vacancies or opportunities abroad mula po sa official website ng DMW or Department of Migrant Workers or dmw.gov.ph. Okay? So, flash on your screens. Ito na po siya, yung ating po mga available job opportunities as of now. So, sa ngayon ay meron po tayong available job dito po sa Australia.
no? So yung nakikita ko natin dito 10 na painter for automobile vehicle ang kailangan po sa CWC Lube Mobile. So naka-post pa rin po yan, ibig sabihin ay may vacancies pa po. And 2, no? 2 truck drivers sa ganung kumpanya pa rin, no? Puro pala to CWC Lube Mobile. Okay, so 90 naman ang kailangan nila ng vehicle mechanic motor. Mechanic diesel motor 9, and then meron na tayo sa Indonesia din. Sa Indonesia isa lang ang kailangan, no? Teachers na mathematics for high school or secondary po. Ang kanilang school ay Sekolah Pelita Bangsa. Okay, so under po ito sa agency na 101 Mojo International. Yan. So ito pong mga nakikita ho natin na naka-flash sa inyong screen ay maaari nyo rin tignan sa official website ng Department of Migrant Workers. Sa Japan po, we have CAD engineers na kakailanganin po ay 7 at 7 rin sa Lalaland Corporation, 8 naman na English teachers, factory workers, 40 ho sa ASJ Components sa Malaysia. 2 waiter and 3 restaurant workers sa Malaysia, yung 3 restaurant workers sa Rotol Food Chain, and sa Sunset Beach Bistro naman ay 2. Travel Escape Maldives Private naman ay meron pong 3 job vacancies at 3 posisyon na kakailanganin, 5 para sa accountant, 5 para sa accountant assistant, at travel guide ay 10 ang kakailanganin sa Maldives. So, yan po ang ating mga ilang job vacancies na inihain po as of now. So, yan po ay makikita muli sa official website ng www.dmw.gov.ph. Or moreover, yung ating Qatar ay meron po mga job vacancies for waiter, waitresses, tigsa 10. Under ho yan sa Doha ka restaurant. At meron din pong 11 caregivers ang kailangan at 4 na nurse and nurse assistant sa support healthcare. At pagdating naman po sa registered nurse naman, 25 ang kailangan sa Al-Shima Medical Services o Al-Shima Medical Services. Saudi Arabia, 2 po photographer. Okay, para po isang photographer sa One Healthy Meal Buffet at 2 rin po ang kailangan ng kitchen worker sa One Health under the same company na One Healthy Meal. Tigisa naman na makeup specialist sa Fun Rotus Beauty Salon at isang laborer sa Anwarco Maintenance and Contracting Company. At sa UAE, 4 naman na nurse assistant ang kailangan sa Al Serayat Home Healthcare Center. Okay. So muli, ang ating mga nakikita po ngayon ay nasa official website ng DMW or Department of Migrant Workers na dmw.gov.ph. Okay. So muli, kanina po ay pinag-usapan po natin yung HEAL. So sa mga nakikinig natin taga-subaybay, kung may 5 years or more na kayo, given updated ang hulog nyo for this year, ibig sabihin may 12 months na tayong updated ang hulog sa ating housing loan payments at wala pong arrears ang ibig sabihin po niyan. Syempre, avail nyo na po yung ating HEAL or Home Equity Appreciation Loan. Kanina po ay pinlash na natin sa inyong screen yung ating QR code. So, syempre, for more information, bisitahin lang ang aming official website na www.pag-ibigfund.gov.ph. At ngayon, dadako na tayo para sa Balitang OFW. Okay. So, ngayon, ating ipepresenta sa inyo ang OFW noon, social media star na ngayon. Actually, ang dami nating nakikita ngayon, ha. May mga seaman tayo nakikita, nagti-TikTok sila, no? Mga OFW sa ibang bansa, feature nila anong ginagawa nila sa ibang bansa, yung trabaho nila, yung journey nila bilang mga migrants. Alam nyo po, nakatutuwa nun, may nakikita tayo mga Pilipino nagtatagumpay. So, meron siya ngayong halos 250,000 followers sa YouTube, at 1 milyong mahigit naman sa Facebook at 5 milyon sa TikTok. Kaya guaranteed, no? Talagang certified social media star ngayon ang nakikita nyo sa inyong screen na si Bernie Batin. So, kasagsagan ng pandemya nung pumatok yung tindahan content
nitong ni Bernie online. Siguro hindi na ho lingid sa kaalaman ninyo or familiar na ho sa atin itong si Bernie, no? Last quarter pa ng 2020 ay doon pa siya magsimulang nag-content sa tindahan. So tinry niya lang naman daw po, no? Kinuwento niya noon sa programang May Puhunan Ka, kaya mo nila Mig Bustos. So may negosyong tindahan yung pamilya nila Bernie sa Natividad, Pangasinan na noon pang 2012 niya ipinatayo habang siya ay nagtatrabaho as OFW noon sa Middle East, no? So nagtrabaho siya noon si Bernie sa Qatar and sa UAE. Ayon kay Bernie, talagang ang pinaka-reason ko po noon kung bakit ako nag-abroad is para mapagawa ko ng magandang bahay ang aking mga magulang. Kasi nga po, pag umuulan-ulan rin sa loob, ibig sabihin tumutulo talaga. Pag bumabagyo, may mga poste-poste, talagang parang feeling mo magigiba na siya. Sabi niya, yung pagdedetalye niya. So ngayon, nakikita po natin mula sa kubo nilang tahanan noon, nakapagpatayo ng magarbong bahay si Bernie. Ngayon, ang dahil sa kanyang tindahan content online. Kaya ang OFW noon, social media star na ngayon. Kaya sumasaludo tayo sa mga katulad ni Bernie na nagtagumpay sa ganyan larangan. At syempre, patuloy tayong sumasaludo at shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan, seafarer ka man or land-based OFW, ay mabuhay po kayo. Naway pagpatuloy nyo ang maayos at mabuting pagtatrabaho sapagkat daladala nyo ang watawat ng Pilipino sa samang sulok kayo ng mundo ngayon napaparoon. O, di ba malay nyo po, no? Isa sa inyo ang magtagumpay na maging social media star, no? O sa anumang larangan po, no? Bilang pagiging content creator. Sino ba mag-aakala na ang kanyang tindahan ay talaga namang kinaaliwan ng maraming mga netizens. So, sa iyo, Bernie, ay mabuhay ka. At nawa marami pang mga OFWs din ang matupad ang kanilang pangarap. At nakita natin, no, na isa sa kanyang hangarin at pangarap ay makapagpatayo ng bahay. Kaya po, sa mga nanonood nating OFW muli, i-activate nyo lang ang inyong pag-ibig, no? Basta may 24 months na hulog, ay pwede nyong gamitin yan, no? Kay social media star man po kayo or nanonood ng mga content ng kagaya nung kay Bernie, as long as may 24 months na hulog at active na hulog sa pag-ibig, avail nyo yung ganitong benefits ng pag-ibig para matupad nyo rin ang pangarap nyo na magkaroon ng sariling tahanan. Alam nyo, napakalaking bagay po niya, no? Alam nyo po ba, may pag-aaral ho, kaya po ang ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. ho, sinusulong niya ho yung pambansang pabahay para sa bawat Pilipino program sapagkat humalaga ho ang pagkakaroon ng sariling bahay sa welfare po ng isang tao, no? Sa kanyang kalusugang pisikal, sa kanyang kalusugang mental, ay may mahalagang naidudulot yung pagkakaroon ng sariling bahay, yung maayos na tahanan po. At sa ganyang aspeto, sa ganyang layunin, ay makatutulong ang mga loan programs ng pag-ibig. Nandiyan dyan yung housing loan po natin. At syempre, kung active loan borrower, yung kanina lang po, no? Sariwang-sariwa pang tinalakay natin, yung ating HEAL or Home Equity Appreciation Loan. Okay, so sa mga kakapanood po natin, shoutout po sa mansulok kayo ng mundo, ay nananatili pa rin tayo dito sa Kumusta na ang pag-ibig mo? Ganap na 3:46 ng hapon ang oras natin dito sa Pasay City sa Kakampi Online Studio. At syempre, kasunod natin naman po ngayon sa sandaling ito ang Alam Mo Ba To? Okay. So ngayon, sa kasaysayan ng Pilipinas, Setyembre 21, 1945, ay papakita natin sa inyo ang kauna-unang Pilipina na nahalal bilang alkalde sa syudad sa Amerika. Siya po ay si Ruth-Lane Uy Asmunson, ang unang babaeng migranteng Pilipino na nahalal na alkalde sa isang lungsod sa Amerika na isinilang po sa Gamo, Isabela. September 21, 1945, pinanganak sa Gamo, Isabela sa Pilipinas si Ruth-Lane Asmunson, ang unang babaeng migranteng Pilipino. Yan. Happy birthday po kay Mayor, no? Ngayon po ang birthday niya, no? Ay nahalal sa posisyon bilang alkalde sa lungsod ng Amerika. Si Mayor Ruth Lane ay nagsilbi bilang alkalde ng lungsod ng Davis, California mula noong 2004 hanggang 2006 at muli, no, meron siyang naulit ang kanyang termino from 2008 to 2010, no?
So 2010 yata, hindi ko alam kung si George W. Bush or si Obama na yata yung pangulo ng mga panahong ito, no? Noong 1968 ay bigyan lang natin ng background. Sino po ba tong si Ginang Ruth Lane? Si Ginang Ruth Lane po ay nagtapos noong 1986 ng BS in Chemistry or Bachelor of Science in Chemistry mula sa Adamson University. So ito yung private Catholic school dito sa Maynila. So nagpunta siya upang maging Fulbright Scholar sa US at nakuha ng MS degree o Master sa Chemistry mula sa Wilkes University at nagdoktor po siya, Doctor in Philosophy sa Agricultural Chemistry mula sa University of California, Davis noong 1972. So muli bilang Fulbright Scholar siya. So nakatutuwa, no? Kitang-kita natin na napakahusay at napakatalino ng kababayan nating itong si Ma'am Ruth Lane. At pagkatapos ay bumalik din siya dito sa Pilipinas para magturo sa kanyang alma mater sa Adamson University. So sa pagbabalik ni Ma'am Ruth Lane ay sinamahan siya ni Bugfus Atkinson, isa rin kilalang abogado sa Davis, California na naging alkalde ng lungsod noong 1970. Sa kanilang panahon sa Pilipinas, siya ay nagmungkahi at ang mag-asawa ay kinasal pagkatapos ng kanilang pagbalik sa US. So nung termino ni Bugfus ay bilang alkalde ng lungsod, ang mga Atkinson ay may 4 na anak at napalaki nila ang 2 anak na kapatid na babae ni Bugfus, okay? Na namatay sa cancer noong 1990. So si Admonson din ay nahalal sa konseho ng lungsod noong 2002 at pagkatapos ay muli siyang nahalal noong 2006. So si Admonson din ay pinangalan ng Davis. Ito yung lugar sa California, nakikita niyo po ngayon. Davis Citizen of the Year noong taong 1990 at isa sa 100 most influential Pinay sa US noong 2007 ng Filipina Women's Network Summit sa Washington, D.C. Iginawad sa kanya ang kanyang alma mater, yung Adamson University, ang Outstanding Alumni of the Year noong 2000 at 2003 para sa kanyang mga contributions sa universidad at sa kanyang mga matagumpay bilang pampublikong opisyal. Natanggap niya noong 2006 ang Pamana ng Pilipino Award para sa Outstanding Filipinos Overseas mula kay former President Gloria Macapagal Arroyo. So noong 2010 naman ay nakatanggap po siya sa University of California, Davis College of Agricultural and Environmental Science Award of Distinction. So ito po ay nakaglulugod, no? Nakatutuwa, no? Na tayo po mga Pilipino, no, nagkakaroon tayo ng ganitong marka. So yung mga kadagumpayan at yung mga parangal na tinatanggap ng ating kapwa Pilipino katulad, no, ni former Mayor Ruth Lane ay talaga nga namang nakaka-proud. Kaya malay niyo po, yung mga kababayan nating nandiyan po ngayon, hindi po natin masabi, no, kung saan tayo dadali ng tadhana. Pero ganun pa man, mula po dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo, ay patuloy po naming hangad ang katagumpayan ninyo at ang inyong patuloy na pag-asa sa ibang bansa. Maraming salamat po sa lahat po ng mga taga-subaybay at nakapakinig po ngayon. At sa susunod na linggo sa programa natin na Kumusta na ang Pag-ibig Mo, ay tatalakayin naman natin, dahil napag-usapan na rin lang natin ang pabahay, ang housing, ay meron po tayo mga ipipresenta na maaari pa nating pagkunan ng pabahay sa pag-ibig sa pamamagitan ng acquired assets. Ano ba yung acquired assets na yan? So ito po yung mga murang properties na pwede natin makita online. Kanina nabanggit natin yan nung nagkaroon tayo ng quick recap on regarding the housing loan, no? So yan ay malalaman natin at mas bibigyan pa natin ng detalye sa susunod na linggo sa episode natin dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na nagsasabi sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Ingat po tayong lahat at pagpalain ang inyong pagtatrabaho at paglalakbay sa ibayong dagat.